Yun ang problema doon. Nagtiwala sila doon sa traidor. Na-force ko na yan eh. Na-force ko na yan. Nagtiwala kasi sila doon sa isang traidor na nakikisaw-saw lang naman yun para sa revenue. Ibang ano nun, promise. Ibang motibo nun. Si Mr. Trust No One yun, di ba? Mas okay yung solo ko na kagaya nila Rachel. Hindi ako magtataka, balang araw, pati si Nabian, si banatan din yan eh. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyong magandang araw, magandang gabi. Sang panig man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung reaction po ni Kalingap Rab dito nga po sa nangyayari ho sa dating beneficiary niya po dito sa X-Angel. Na kung saan, sinasabi ni Kalingap Rab, may mga paalala siya noon pa na kung saan ngayon po ay nangyayari na. Sino nga ba ang kanyang tinutukoy? At alam niyo po ba na dahil sa mga pangyayari na yan, sa social media ho ay ang tindi. Ang dami hong paninirang nangyayari. Pati po yung mga pang-personal na bagay, hinahalongkat. Mga kabayan po natin ngayon ang tanong, gaano katotoo po yun? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwede po nating i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol nga po sa nangyayari dito po sa Team Kalingap at saka po yung umalis sa Team Kalingap na kung saan nga po nagkakagulo na po sila sa ngayon. At alam natin ho yung mga nangyayari na sumasakay po yung mga anti-Kalingap, nagiging kaibigan ho ng X-Angel, tapos bandang huli, yung beneficiary po ng Team Kalingap ang masisira, mga bayan po natin. So sa pagkakataon pong ito si Kalingap Rab ho ay nagkaroon po ng reaksyon patungkol po dito na sinasabi niya, noon pa man nagpaalala po siya sa X-Angel. Lalo na po doon sa tao na kilala ni Kalingap Rab na talagang matinding manira sa Kalingap. Yung number 1 ho na antay, na laging topic ang Kalingap at puro pangangatwiran po ang ginagawa. At ngayon nga po, sinampahan na po ng kaso yan, mga kabayan po natin. Pero ang sabi po ni Kalingap Rab dito, parang na-force niya na noon pa man na huwag magtitiwala kasi traidor yan. Siguro po panoorin po natin yung statement po ni Kalingap Rab patungkol po sa bagay na yan. Okay. Kaya, Tang, mawawala ng Team Guapa. Oh, mawawala daw Team Guapa? Totoo ba yun? Dok, ano nangyari Dok sa Team Guapa mo? Nawala na. Panatan ni Kapes yan, ilang panahon na lang hinihintay natin. Yun ang yun ang problema doon. Nagtiwala sila doon sa traidor. Yun ang mahirap talaga. Nako, sabi ko na-force ko na yan eh. Na-force ko na yan. Nagtiwala kasi sila doon sa isang traidor na nakikisaw-saw lang naman yun para sa revenue. Di ba? Nag-advise pa nga ako kay Biancy na nung umalis siya, di ba? Nag-advise pa ako sa kanya na mag-solo ka na lang. Kung gusto mong maghiwalay, huwag ka nang magsama ng kung sino-sino, mag-welcome ng kung sino-sino. Di ba? Mas okay yung solo ka na kagaya nila Rachel, di ba? Ni Rachel. Yung mga nag-solo, mas okay pa sana yun. Sana di siya na babash ngayon, di siya na ano. Kasi nababash siya dahil din sa mga pinagsasabi ng mga nasa paligid niya eh. Yun ang nangyari eh. Di ba? Nag-ano kasi kayo, nagtiwala doon. Ibang ano nun, promise, ibang motibo nun. Si Mr. Trust No One yun, di ba? Kayo nagtiwala sa kanya pero siya trust no one. Wala silang tiwala sa inyo. Wala yung tiwala sa inyo, guys. Di ba? Mayroon yung ibang target. Alam niyo na kung ano yun. Alam niyo kung anong target nun. So ayan po mga kababayan po natin, mga Kalingap, ang liwaliwanag ho nung binanggit ni Kalingap Rab. Ano po? Nag-advise na po siya noon, di ba? Sinabi ni Kalingap Rab, mag-solo na lang. Kung talagang gusto niyang mag-vlog o kaya aalis, mag-solo na lang. Huwag makipag-partner kung kani-kanino kasi nga po mapapahamak. Na kung saan po sa ngayon, iyon na po ang nangyayari. Lalo't yung kanyang pagkatiwalaan ho ay yung nagsasabi mismo ng trust no one. Kaya kapag gaganon ang moto, dapat pa hubang pagtiwalaan. Ano po? Yan naman po ay opinion po ni Kalingap Rab. Na kahit papaano naman, hindi maiwasan na mapag-usapan po yung dating beneficiary niya po, mga kabayan po natin. At meron pa po siyang idinagdag na sabi ni Kalingap Rab, baka bandang huli
banatan din sila. Ito pong pamilya ng ex-angel, mga kabayan po natin, kagaya ng pagbanat din po sa Team Kalingap, na kung saan ay alam naman ni Kalingap Rab na natulungan niya po yung tao. Ano po, ito pakinggan natin. Hindi ako magtataka, balang araw, pati si Biancy, banatan din yan eh. Kagaya nung ginawa sa akin. Diba? Ako na nga mismo. No? Hindi na lang tayo magtataka, baka pati yung pamilya, Batalero, balang araw, banatan niya, araw-arawin niya rin. Yun ang masama. The sad reality. No? Di ba, di naman na niya magagawa yun sa Team Kalingap kasi meron na tayong ginagawa dyan. May action na tayo dyan. So ayun mga kabayan po natin, ang liwaliwanag po ng mga sinasabi po ni Kalingap Rab. Real talk niya po yan. Na sa tingin ko po, totoo po yan mga kabayan po natin at yan po ay nangyayari at malamang mangyayari pa ho kung hindi ho mag-iingat itong mga dating tinulungan po ni Kalingap Rab. Lalo sa ngayon ho, yung grupo po nila, Team Guapa, alam po natin, nagkakaroon ng problema. Nagkakawatak-watak sila po. Ano mga kabayan natin, yung ibang sponsor ay kumakampi kay V at yung iba naman ho ay sumama kay Mang Iking. So yan naman po ay karapatan nila yon. Kung saan sila masaya, bahala po sila mga kabayan po natin. Basta ang sa atin po dito, yung pahayag ni Kalingap Rab, ang hina-highlight natin. Kasi mahirap sa social media mga kabayan po natin. Parang nasa politika rin po yan. Diba po? Kapag ganito po nagkakagulo, nagkakahiwa-hiwalay, ang susunod po niyan, yung paninira na po personal. Pati po yung mga lihim, sikreto, hinahalongkat po. Kagaya halimbawa, itong mga nakarang araw, may mga sinishare ho sa Facebook. Nagkalat po yan sa ngayon. Pinagdududahan ho, yung patungkol naman sa totoong tatay ng isa sa mga angels, mga kabayan po natin. Ito yung ilan po nun, basahin natin. Sabi dito, what if nalaman mo na hindi ka pala anak ng ama mo? Ano kaya mararamdaman kung ito ay pupukol sa social media? Sa pagkakaalam mo sa sarili mo, siya ang ama mo. Pero sa likod ng kasinungalingan, hindi mo siya ama. Tapos bukod po dyan, marami pa po. At yung ibang post po dyan, may mga pangalan na nga po, mga bayan po natin. So, yan po ang mahirap po sa social media. Bagamat ito po ay nabanggit ko na ito, bago pa man po sila nahiwalay, na sa social media, kapag nag-focus tayo dyan, pati po yung mga sikreto o kaya kasinungalingan, ipupukol sa atin, mga kabayan natin. Yung patungkol po sa post na yan, ayaw ko hong maniwala hanggat walang matibay na proof. Kasi pwede naman po sa panahon ngayon eh. Kapag ako siguro may DNA, doon ako maniniwala doon sa nag-aakusa. Kasi kung tutuusin naman po, wala naman tayong pakialam eh. Kung totoo man yung chismis na yun o hindi totoo, wala namang mawawala po sa Team Kalingap. Pero sana po sa mga viewers natin, wag muna tayo mag-conclude din. In fairness naman po sa mga concern, bago naman tayo maniwala, sana merong matibay na ebidensya din. Mga kabayan natin. At kung sakasakali namang totoo po yan, ay totoo. Di ba po mga kabayan po natin? So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po dito patungkol sa reaction po ni Kalingap Rab. Dito nga po sa nangyari doon sa isa po sa mga beneficiaries niya na medyo masalimot po ang kalagayan sa ngayon dahil iniiwanan ng iba, sinisiraan, kung ano na pong mga pinupukol sa kanya, maraming buzzers. So, bahala na po kayo mga kabayan po natin. Basta ang lagi ko lang pong sinasabi, ano man po ang ginagawa ho natin, laging may consequence po yan. Kaya sana ho, sa mga umpisa pa lang, sana makapag-desisyon po tayo ng tama para bandang huli, hindi ho tayo magsisi. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, baka naman po pwede nating i-share ho yung vlog na ito kung inyo pong nagustuhan. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabait tayong lahat. God bless. Bye-bye.